Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang buhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakaraan ay nasa Baitul of Ahzab na tayo at ipinaliwanag natin bakit ito tinawag na Baitul of Ahzab or Baitul of Trents, kung saan ang mga kaaway dito sila ay nag-ipon, no? At sinabi natin ang reason kung bakit nag-ipon ang mga Banu Nadir ng mga tao ay upang makaganti sila sa mga Muslim, yung kanilang kahihiyan na kanilang sinapit, pinalayas sa kanilang mga lugar, gusto nila itong mabawi at tulungan kuno, magpakita ng kaganda ang loob sa mga mangangalakal upang bigyan sila ng maluwag na daan at hindi harangan ng mga Muslim. Pero actually talagang ang pinaka-main dito, pinaka-goal o pinaka-sentro ng dahilan na ito, lahat sila, lahat ng mga kaaway na ito, hindi lang Banu Nadir, ay ayaw nilang mangibabaw ang relihiyong Islam. Yan talaga ang totoo. Ayaw nilang mangibabaw ang relihiyon ng Islam. So alhamdulillah, nakaraan ay naguhukay ang mga kamusliman dahil ito ay suggest ni Salman Al-Farisi na kung saan the seeker of the truth, na kung saan ay nag-iukay sila, magkabilang bundok, kailangan mahukay nila. Ito ay 2 kilometro ang inuhukay nila dito. Ang haba nito, 2 kilometro, dikit sa magkabila ang bundok. Kaya nasabi natin, hindi dadaan sa likod ng Quraysh dahil gubat yan, delikado dyan, at 2 bundok ito from the lava ng mga bulkan, hindi madadaanan to, masasaktan, pati kabayo, mga sakyan nila. Kaya sa harapan lang sila sa norte, iikot pa sila para dumaan. So doon humukay ang mga Muslim, meaning medyo malayo sila sa lugar ng kanilang mga pamilya. So doon sila nagukay, at ito'y kailangan maidikit nila ang hukay sa magkabilang bundok para walang dadaanan ang mga kaaway nila sapagkat napakarami ng sasalakay dito sa mga kamusliman kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, ang paghukay nila dito actually talagang puspusan dahil kailangan nila itong agad matapos. Gaano ba kalalim ang inuhukay nila? Ang inuhukay nila dito ay 8 hanggang 9 na kamay. Okay? Yung lalim. Yung lalim, malalim-lalim yon. 8 hanggang 9 na kamay. So yung lawak, yung lapad ay 13 feet para hindi makatalon yung mga kabayo. So malalim, 13 feet, 2 kilometers yung huhukayin nila dito. At ang mga Muslim dito, almost 3,000 lamang ang naghuhukay dito. At alam natin, walang pala sa panahong yaan para maghukay sila ng madalian. Hindi palang gamit nila. Pwedeng may piko sila nun, mga axe, meron silang ng ganyan, mga palakol. Pwedeng kamay din ang gamitin nila, palakol, mga piko. Yun ang maaari nilang gamitin. Pero pala, mga panghukay, wala noon. Kaya napakahaba ng hukayin at napakalalim. That's why, ang mga naghukay dito, minsan ay nakikiusap sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na silipin nila sandali yung kalakal. So hindi sila umalis maliban magpaalam sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil may tent din. Alam natin, tumutulong dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Meron siyang tent na nakatabi doon at kasama niya doon si Aisha radhiyallahu anha. So nakikiusap sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam para silipin sandali yung kalakal nila, pero hindi nagtatagal, nagbabalik sila agad dahil kailangan nila na matapos yung hukay. At minsan pumupunta sila sa kanilang pamilya para silipin lang tapos babalik na rin sa kanilang mga hinuhukay. So sa ganitong sitwasyon ay tinapos nila ito, but actually talagang mga Quraysh ay dumating na sila. Mamaya malaman natin kung nasaan lugar na sila dito ngayon. Ang mga Quraysh nang matapos nila o mga iba pang tribo nang matapos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at mga kamusliman ang kanilang hinuhukay. So nung matapos ang hukay na ito, 13 feet ang lapad, 8 hanggang 9 na siko o kamay, at 2 kilometers magkabilang bundok dumikit. Wala nang dadaanan. Meaning walang dadaan, walang lilipatan ang mga kaaway dito. Nakahukay, nakadikit sa bundok yan. So in this situation, naalala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga hipokrito. Naalala niyang bigla ang mga hipokrito. Baka ito ay
magtaksil na naman. Meaning, dito ang Kuray sa harap o mga ibang tribo, nandoon sa likod yung mga hipokrito. Pwedeng salakayin nilang kanilang mga pamilya at pagpapatayin ng kanilang mga pamilya. O kaya naman pagpuputulin ang mga datiles, wala nang kabuhayan ang mga Muslim. So in this situation, naisip ito ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na baka ito ay magtaksil. Dahil sa possibility, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpasok sa dibdib nito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why nag-utos ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi pala nag-utos, nakiusap siya kung sinong gusto mag-voluntary na silipin ang ginagawa ng mga Qurayza, ng mga Banu Qurayza. Ito na lang ang mga natitira pang hipokrito. Yung Banu Kainuka, Banu Nadir, napalayas na. Ito na lang, Banu Qurayza, mga hipokrito din dito. So, sinong gusto mag-voluntary, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, dito ay tumugin si Subayr ibn Awam radiyallahu an. Sabi niya, Rasulullah, akong titingin sa kanila kung ano ang ginagawa nila. O sige, sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, tignan mo kung ano yung mga galaw nilang mga kaduda-duda, bumalik ka agad sa akin. So, in this situation, pagdating doon ni Subayr ibn Awam, pinagpuputol nila ang mga puno. Yan ang sinasabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pinagpuputol nila ang mga puno at pinagkukuha nila ang mga bunga. So, meaning parang gusto nilang patayin lahat mga puno para walang kabuhayan yung mga Muslim. Wala silang mapagkukunan ng kapagkain. At alam natin dito, maiipit sila. Napakadelikadong sitwasyon to. Sa harapan ng mga kaaway, nandito sa likod naman ang mga hipokrito. Kung sasalakayin ng mga Muslim, without helping o pala samantala, it's a natural na talagang magagapi sila dito. Bakit? Kasi almost 10,000 yung mga kaaway sa labas eh. At itong mga hipokrito pa, tapos mga Muslim almost 3,000 lamang. Kaya talagang ngargabyado. That's why kailangan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na mag-isip ng paraan kung anong dapat niyang gawin. Napatunayan na dito at malinaw na pagbalik ni Subayr ibn Awam, Ya Rasulullah, sabi niya, malinaw na sila'y magtataksil. Pinagpuputol na ang mga puno natin ng mga datiles at pinagkukuha na itong mga bunga na mapapakinabangan nila at maaring itulong nila ito sa kanilang mga kasamaan kapag naubusan ng mga pagkain. Samantalang tayo, kung kukunin nila, tayo ang mawawalan, tayo ang magugutom. Rasulullah, sabi niya, talagang litaw na litaw ang kanilang pagtataksil. So sabi ni Subayr ibn Awam radiyallahu anhu kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, ipanalipat ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga babae, bata, matanda doon sa likuran nila sa Madina, nadalhin ito sa lugar na tinatawag na Al-Pare, na kung saan ito ay sa Banu Harit, maraming kastilyo doon na ginawa ito ng mga Ansar. So pinalipat doon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga ito para hindi matrace ng mga hipokrito. Para hindi matrace ng mga hipokrito ang mga ito at hindi masalakay. Medyo panatag ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, but actually matatrace din ito ng mga hipokrito, hanapin sila eh. So in this situation, pinalipat sila ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang lahat ng tao doon sa loob ng Madina. At alam natin, ilan lang ang lalaki dyan. Yung si Abdullah, na kung saan ito ay isang bulag na kapatid, Abdullah ibn Maktum. At si Hasan ibn Sabit, yung malambot na sinasabi natin, hindi niya gusto ang digmaan. So that's why, ilan lamang ang lalaki dito. Yung mga may kapinsanan at hindi kayang makipagdigmaan tulad ng matatanda na talaga. At mga batang lalaki at mga matanda, babae, nandoon na, ilinipat na lahat doon sa Banu Harit, sa tinatawag na Al-Fare. So in this situation, sino ba kumimbinsi sa mga Banu Qurayza? Walang iba kundi si Huyay din. Si Huyay na pinuno ng Banu Nadir na pinalayas ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinuntaan niya itong mga Banu Qurayza. Actually, ayaw ng mga ito eh. Natatakot sila sa mga Muslim eh. Pero dahil sa kakasulsol ni Uyay at sa magandang mga salita niya, nainganyo niya sila at napapayag. So, pagdating doon ni Huyay, doon sa lugar na yon, bago pa mangyari ang digmaan dito, pinuntaan niya ang mga to. Pero pinagsarahan siya talaga ng pinto. Ayan ang dahilan eh. Ayaw nila eh. Dahil tingin nila kay Huyay, ang pinuno ng Banu Nadir, isa itong bad omen sa kanila. Daladalang malas, pero sa atin walang bad omen. Remember that? Daladala niya ay malas, paniniwala nila yan. Kaya pinagsarahan siya, nandiyan na naman nagdadalang malas. So that's why pinagsarahan siya. Pero siya ay mga umimbento ng mga salita abang kumakatok siya. Hindi siya nasira ng loob, hindi siya umalis. Patuloy siyang kumatok sa mga ito. Hanggang siya ay magsalita ng maraming magagandang salita hanggang sa pagbuksan itong si Huyay, the leader of Banu Nadir, no? So dito sa mga Qurayza, ang kanilang pinuno ay alam natin si Ka'b
Ibn Asad al-Quradi. So, inaingganyo niya na binuksan ang pinto para kay Huyay at kinahusap sila ni Huyay. Sabi niya, bakit ayaw niyo bang makipagtulungan sa amin? Kayo ay kaaming kaalyado at matagal na tayo at pare-pareho tayong mga Hudyo. Ang tinawa sa amin ni Muhammad na may kasundon tayong lahat, pero nakita mo pinalayas din kami, palalayasin din kayo. Darating ang araw, hintay niyo pa ba yung napalayasin kayo? So, talagang nilalason niya ang mga isip nila. At sinabi niya, naparito ako, sabi niya, ito yung ganda na sinabi ni Huyay kay Kabe. Sabi niya, naparito ako upang ibigay sa iyo, sabihin sa iyo, ang karangalan na sa iyo buong panahon ay pinaparangalan ka. At naparito ako, sabi niya, laban sa mga Muslim, na kasama ko ang napakaraming Quraysh. At mga kanilang mga kaalyado, nandoon na sila sa lugar ng Asyal. Al-Asyal yun, nandoon na sila. Al-Asyal, almost 4,000 ito. At sabi niya, gayon din ang mga Gatapan at iba pang mga tribo. Yung Gatapan, yung nakaraan, no? Ito yung bibigay nila yung 1/3, 1/2 ng kanilang ari-arian. Gusto sumama lang Gatapan, then nakiusap kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na kung bibigay yung 1/3, aatras sila pero hindi binigay yan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So itong mga Gatapan na ito at iba pang mga kaalyado nila, nandoon naman ito sa Danbunakmi. Pero ang sabi natin nakaraan, iba-ibang pinuno nila dito. Problema ito, iba-ibang pinuno nila. Samantala sa kabila, Abu Sufyan lamang. Sabi niya, nandoon naman sila sa gilid ng Uhud. Okay, nandoon sila sa Danbunakmi, gilid ng Uhud. This is almost 6,000, so 10,000. O sabi niya, o ano pang masasabi mo? Kami pa, kayo pa. O di ba sabi na, arabyado na itong mga Muslim dito, sabi niya. At nangako silang lahat, almost 10,000, na hindi sila aalis hanggat hindi nila napapatay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Of course, kung mawawala nga naman ang ari-arian nila, itataboy din sila, o habang buhay silang magigipit sa mga Muslim, o habang buhay silang magpapanggap, so nakumbinsi na rin sila. That's why pumayag na rin sila, itong mga Banu Qurayza na makipagkutsaba sa mga kaaway ng mga kamusliman. So nakumbinsi, sa madaling sabi, ang mga Banu Qurayza. So dito ay nagsimulang maglantad. Talagang nilantad nila ang pagtataksil pati ang kasunduan ay pinutol nila ang kasunduan nila kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos nito, hindi lang yun. Gusto nilang hanapin yung mga, dahil alam nila, doon na yung mga Muslim, di na umalis doon eh. Nung una, umaalis ang Muslim sa mga hukay, pero nang alam nilang malapit na yung mga Quraysh, tansyado na nila, hindi na sila umalis doon. Doon na sila gabit araw, doon sa hukay na yan. That's why, ang target naman ngayon ng mga itong hipokrito ay yung nasa likod, yung mga babae, bata, matatanda, mga lalaking mahihina, may kapansanan, patayin ang mga ito. So ito lang naging plano na nila. Ngunit hindi nila ito nakita. Doon sa lugar na yan, hindi nakita. So ito ay pinag-aralan nila kung saan maaaring dalhin. Hanggang sa mapag-aralan nila, ito ay nasa Banu Harit. At nag-utos sila ng 2 lalaki, madalim ito, walang ilaw to, gabi siya napapasok. Tignan ang mga taong ito kung may kasamang lalaki. Kung walang kasamang lalaki, papasukin at papatayin natin sila. So inutos nila yung 2 kasamaan nila at pumunta sa Banu Harit, na lugar ng Al-Pare. So in this situation, nang sila ay papunta na rito, narinig sila ni Safiya bint Abdul Muttalib. Ito ay tiyahin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kasama niya dito si Hasan ibn Thabit. Alam natin malambot ito, hindi niya ilig yung bakbakan o away na ganito. So in this situation, magkasama sila sa isang bahay, doon sa madilim na lugar, bundok ito. Sabi niya, Hasan, sabi niya, may tao. Sabi niya, tingnan mo. Sabi niya, tingnan ko. Ikaw na lang, sabi niya. Alam naman wala akong hilig sa ganyan. Kung kaaway yan, kalaban yan. Sabi niya, malamang kalaban to. Sabi niya, maaring nito yung nagmamanman, magtitik-tik sa atin para malaman nila kung may kasama tayong lalaki. Tingnan mo, sabi niya. Ay, hindi, sabi niya, ikaw na lang, wala akong hilig dyan. Sabi nitong si Hasan. So, 2 kasaysayan nito. Yung unang kasaysayan, madalim ito eh. Nakita ni Safiya, itong lalaking ito na umaaligid sa lugar nila at kumuha ng pamalong kahoy si Safiya at pinagpapalo niya at pinatay niya. So, na makita ito ng isang lalaki, yung kasama niya, na namatay ito, tumakbo. Sa isang report, hindi ganon. Umakyat siya sa bubungan. Kastilyo to eh. Saan siya dadaan? Natural, aakyat siya sa kastilyo. So umakyat siya doon at si Safiya dito, nagdala siya ng kutsilyo, nilagay niya dito sa kanyang ngipin. Meaning kinakagat niya at umakyat din si Safiya. Meaning pareho silang umaakyat. Pag-akyat ng lalaki dahil madilim, hindi niya naasahan na may tao palang susunggab sa kanya,
nakita siya ni Safiya at sinunggaban niya at tinutulan niya ng leeg talaga. Yung ulo tinanggal talaga. So inintay ni Safiya yung lalaking kasama niya na sa baba na dumaan sa harapan niya at itinapo niya yung ulo ng lalaki at nakita niya itong ulo ng kanyang kasama ay tumakbo siya sa mga kanyang kasama na Quraiza. So in this situation, sabi niya, hindi tayo pwedeng pumasok doon sa lugar nila. Mayroon silang lalaki. Nasaan kasama mo? Wala na, patay na. Tinanggalan siya ng leeg. Pinutulan siya ng leeg. Yung ulo niya hiniwalay sa kanyang katawan. At itinapon pa ito sa akin. That's why, hindi natin sila pwedeng pasukin. So in this situation, hindi nila ito ginalaw. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay alerto naman. So nagpadala siya rito nang nalaman niya ito eh. So meaning, gagawa na naman panibagong estilo ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, hindi naman masyadong nagpanik ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam natin, hindi siya nagpapanik basta-basta para makabuo siya ng malinaw na desisyon. So sabi niya, Saad ibn Mu'ad, Saad ibn Wada, Abdullah ibn Rawaha, and Kawat ibn Jubair. Ali kayo, sabi niya, kayong apat. Puntaan nyo itong mga Hudyong ito. Okay? Bigyan natin silang pagkakataon, meaning alamin nyo ang katotohanan at bigyan pagkakataon kung totoo na sila ay magbalik sa kasunduan. So in this situation, pumunta sila doon upang alamin ang katotohanan at ito totoo. At pinipilit na ang kasunduan ay balik muli at huwag magtaksil. Ngunit anong sinabi nila? Pinagmumura nila ang mga Muslim nito. Kaya sabi natin kanina, inilantad na talaga nila ang kanilang pagtataksil. So pinagmumura nila ang mga Muslim na ito, ang mga apat na ito, radhiyallahu anhum, at sinabi nila, wala kaming kasunduan kay Muhammad. Wala kaming kasunduan. Bumalik ka sa kanya, wala kaming kasunduan. Panatag eh. Marami sila eh. Maraming kaalyado sa labas. So bumalik itong mga Muslim kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay sinabi nila na malinaw na Rasulullah na sila ay nagtataksil na talaga. Malinaw Rasulullah. So gumawa ngayon ng panibagong plano ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nga baka pasukin ang mga babae o kaya naman sila'y dumaan sa likod para pasukin ang mga Muslim at sa harap ng yung mga kalaban sa labas. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, meaning, gumawa siya rito ng 2 pangkat. Okay? So 200 katao kay Salma bin Aslam. Sabi niya, Salama, dalin mo ang 200 katao, pamunuan mo. Ang trabaho nyo, harangin nyo ang Quraiza. Doon lang kayo, hindi naman bihasa sa mga digmaan yan, hindi lumalaban yan. Ang trabaho lang to, mang-upa, mag-trader, ganyan lang, makipagkutsaba, takot yan. Kaya kahit marami to, kahit 700 pa sila, sabi natin, no, sila, hindi lalaban yan. Guardyaan nyo ang Quraiza. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dyan lang kayo, Salama, huwag kayong aalis. Yan ang trabaho nyo, nakablock kayo sa kanila. Okay? So meaning kung 3,000 ng mga Muslim, less 200 na. Doon sa hukay. 2,800 na lamang. And then sabi niya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ikaw Said ibn al-Harith radhiyallahu an, magdala ka ng 300 katao. 300 naman dito. Bakit ang trabaho? Rondahan nyo yung lugar ng Banu Harith. Meaning, huwag nyo ngayon may pumasok doon. Pag mayroong pumasok sa mga kaaway at narandaman nyo na gusto lang umatake, yariin ninyo sila. So, 500 na. 2,500 na lang yung nasa hukay. Yung 500 nandun sa harapan ng Quraiza ang 200, 3 naggugwardya, nagpapatrol sa Banu Harith doon sa loob ng Madina. At wala itong isinisigaw. Remember hindi sila napagod magsigaw ng Allahu Akbar. Malakas ito. Allahu Akbar. 200, 300, 500 sa loob ng Madina sa likod nila, sumisigaw lahat ng Allahu Akbar. So naririnig ito ng mga Banu Quraiza. Napakiwari nila ay talagang ang daming nagroronda sa loob ng Madina, paano tayo kilos? Tapos nakablock doon yung mga Muslim na napakarami. So that's why nagsimula silang tapunan ng takot ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil napakaraming sumisigaw ng Allahu Akbar. Hindi lang yun. Doon mismo sa hukay na inukay nila Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil hindi na sila umuwi, na doon na sila namamalagi. Minsan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam binabantayan sin dito sa tent niya kasama si Aisha radhiyallahu anha, si Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. So yung mga tao doon, hindi na umuwi. Ang sigaw din nila ay Allahu Akbar. Naririnig naman ito sa labas ng Madina. Labas at loob, naririnig ang Allahu Akbar, pakiwari lahat ng mga kaaway ay na-alertong mga Muslim, nakahanda. So meaning nagkakaroon sila ng konting mga takot sa kanilang mga dibdib, kahit marami ang mga ito, hanggang sa mabuo ang malaking takot sa bandang huli. So in this situation, sinisigaw nila ito, sabi ni Salama radhiyallahu anha, 24/7 kung ito'y aabot ng 1 linggo. Dahil gabi at araw, hindi sila tumitigil ng sigaw ng
Allahu Akbar. So sa pangyayaring ito, dahil wala naman nangyayaring labanan, walang nangyayari, wala pang nangyayari, nauubusan na ng pagkain yung mga naglakbay. So in this situation ay humingi sila ng tulong sa mga Qurayza na sabi nila na hindi kami taga rito at wala kaming kabuhay, naubos na, magpadala kayo ng saklolo ng mga papakakain namin. So actually sabi natin, pinagpuputol ng mga ito ang mga datiles ng mga Muslim, itong mga Banu Qurayza. That's why padala sila sa mga ito ng 20 kamelyo. Full loaded ng pagkain ha. Full loaded, karamihan dito ay mga datiles. 20 camels ipadadala sa labas para sa 10,000 katao na darating na magiging kasama nila. Pero naharang ito ng mga kamusliman. O parang pinagtrabaho lang nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at mga Muslim. Bakit? Dahil pagkatapos ng kinuha, mapapasa kamay din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga ito. Nakuha nila ito. That is a great blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya pinagod ang mga Muslim, napagod itong mga Qurayza. Pagkatapos ay parang ibinigay lang sa mga Muslim ang kanilang pinagpaguran. So in this situation, this is a great blessing from Allah subhanahu wa ta'ala na sa pa-Muslim, ang pagkain, meaning napakarami nilang pagkain, maubusan na itong mga Quraysh na ito, tiba pang tribo, gatapan, etc. Pati mga hipokritong to, meron ang mga Muslim dahil napakarami ng pagkain na ito, 20 camels, full loaded ang mga camels at alam natin, gaano kalakas ang mga kamelyo at kayang buhatin nila ang napakaraming buhatin, kahit siyang tululada, kayang buhatin ng mga yan, malalakas ang mga kamelyo, okay? So in this situation, alamin natin yung mga Quraysh. Yung mga Quraysh na dumating dito sa pamumuno ni Abu Sufyan, no, hindi pa siya Muslim dito, radhiyallahu an, ay 4,000 sila, gaya ng sabi ko sa inyo. Ang namumuno dito si Abu Sufyan, 300 ang kanilang mga ngabayo at 250 na mayroon silang mga ngamelyo. Okay? So in this situation, nandoon sila sa lugar ng Al-Asyal. Yung sinabi kanina ni Huyay, kay Kab, nandoon sila sa Al-Asyal. Yung mga gatapan at iba naman 6,000 sila, tumigil naman sila sa Danbunakmi sa tabi ng Mount Uhud. So meaning 10,000 na sa labas na. Iikot pa ito papuntang norte para pasukin yung Madina. Nasa likod naman ng gubat dito yung mga Banu Qurayza. So iipitin nila yung mga Muslim. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, gaya ng sabi natin, 3,000 lamang sila dito, more or less. So sila naman ay naglugar doon sa Sila. Meaning yung sila na ito ay parang bundok din to, pero malapit doon sa hinukay nila, nandun sila sa kabila. So meaning, yung magkabilang panig, nasa pagitan nila yung hinukay na ito. So in this situation, binabantayan nila ang hukay na ito. Okay? So hanggang sa natira, 2,005 na lang dahil yung 500, 200 and 300 napadala doon sa likod nila. So bakit ba ginawa din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam yun? Nagpadala siya, no? Ang daming benefits doon. Ang galing talaga ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pinabantay niya yung Qurayza para hindi makatake sa likod. Pinaronda niya ito, 300 para matakot sila na hindi pasukin yung mga bata, mga babae. Pero may iba pang purpose ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang anin, kapag nagkaroon ng salpukan, nakapasok yung mga Quraysh, ito'y pinag-utusan niya rin, sabihin natin every 30 minutes or every hour, bawat oras, bawat 30 minutes halimbawa, kailangan 100 bumalik sa kanila. Yung 100 bumalik. So, pagkatapos ng 30 minutes or 1 hour, may 100 na naman na babalik, mga gabayo. Okay? Babalik, mga gabayo. Tapos, 100 babalik. 500 yun. Sabihin natin 5 balik. Can you imagine, hindi matatakot itong mga kaaway nila kung mayroon palaging dumarating na mga gabayo na daan-daan? Ibig sabihin, saan nanggagaling itong mga Muslim na ito? Hindi na uubos. So, ginawa ito ni Khalid ibn Walid, noon, napakaraming kalaban nila, napaatras nila ang Makaway, but actually, palagay ko, hindi na si Khalid ibn Walid ang pinunong nila dito. So in this situation, ginawa ito sa panahon nila. Dito ay plano na rin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pero hindi nangyari dito ito. So in this situation, isa sa plano ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung magkasalpukan, daan-daan, 100 every hour or every 30 minutes, darating. So oo nga naman, kung gano'n ang labanan, ay may dumarating palagi, of course, sa atras kayo. Saan nanggagaling yung mga kaaway, tapos nakakabaya pa sila. That's why plano din ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang 500 na ito nasa likod. Meaning mas ma-benefits pala yung ginawa niya. Babalik pa rin, pero mayroong impact ito sa kanilang mga pagbalik na dumabalik ito abang rumaragasa yung kabayo. Maririnig mo, halimbawa, nagsasalpukan na kayo, patayan na, tapos yaragasa yung mga kalabog ng mga kabayo paa sa paa, yung sa lupa, mararamdaman mo yan. Siyempre, mapapatingin kayo. So, kung palagi may dumarating na ganun, talagang aatras ka, matatakot ka kapag kagano'n, especially kung hindi ka mananampalataya, takot na takot kang mamatay dahil na mahal nila ang dunya ng mga hindi mananampalataya. So isa yan sa diskarte ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
So nang ang mga Quraysh, ang mga kaaway, nakarating na nakaikot na sa norte, nakahanda na yung mga Muslim. Actually, hindi lang ukay ito, may mga sima pa na mga bulo. Para hindi, kahit makatawid sa ukay, makapunta, hindi ka makakaakyat doon pala sa mga bulo na yon. Mahirapan ka umakyat. Dahil wala mga alambre naman, mga alambre ng mga sima. Hindi katulad din, may mga serga, mga alambre, walang ganun masyado. So in this situation, mga bulo na nakaharang na ganyan. So paano papasok doon ang kabayo? Okay? At hindi lang yun, nakahanda sila, yung mga pana nila, nakahanda. Kapag lumapit kayo sa ukay, lalapit pa lang. Paulan lang kayo ng pana doon. That's why walang mangyayari dito sa sitwasyon ng mga Quraysh. In this situation, hindi ito inaasahan ng mga Quraysh ang ganitong plano. Bakit? Hindi alam ito sa Arabian Peninsula, ang ganitong estilo. At alam natin, hindi taga-Arabian Peninsula itong si Salman al-Farisi. So hindi nangyayari sa Arabian Peninsula ito. That's why hindi nila inaasahan ang ganitong mga diskarte ng mga kamusliman. Hindi nila ito napaghandaan. Meaning, that's why nung sila ay sumalakay sa Muslim, dami nila, no? Akala nila mapapasok na nila Muslim, bigla na lang silang nagulat nung malapit na sila sa ukay, almost may mga hulog pang kabayo nila, napaatras lang nila, nagtitayo pa yung mga kabayo sa kakahila nila. So in this situation, namangha sila, nagulat sila, ba't may ukay? So in this situation, nawalan sila ng pag-asang mapasok nila ang mga kamusliman. Kundi ang ginawa nila, umaaligid doon sa ukay at hindi masyado lumalapit. Dahil pinapana sila, lumayo sila at pinag-aaralan kung paano sila makakapasok ngayon dito. Naging problema ito. So ibig sabihin sila ay lumalakad para silang lumilibot lang sa gilid ng kalal nang walang mangyayari. So in this situation, dismayado talaga ang mga Quraysh. Hindi nila inaasahan ang ganong mga pangyayari. So itong si Ikrimah, anak ni Abu Jahal, si Dirar bin Al-Khattab at si Amir bin Abduwud. Okay? At iba pa. Naghanap sila, siyempre di mo naman mape-perfect na 13 feet ang lawag niyan. May maaring may kumipot o kaya may malambot para tibagin yon para makatawid sila. So nakakita sila ng madadaanan nila na kung saan hindi siya 13 feet at nakayanan nilang makapasok. Tinibag ng konting lupa at makapasok. But inarang ito ng mga kamusliman, pinaunalan sila ng pana. So dahil konti ang pumasok, pinaunalan sila ng pana, so umatras. Nakalimutan pa nga dito ni Krima yung kanyang sibat sa kakaatras niya. So dito ay nagyaya ng mubarasa si Amir bin Abduwud. Si Amir bin Abduwud, kilalang napakatapang ito, malaking tao to. Parang sa mga pang-wrestler to, malaki. At alam natin, itong taong ito, nakapatay siya ng 2 Muslim sa Battle of Badar. So ang ginawa na lamang nitong si Amir bin Abduwud, ay nagyaya siya ng mubarasa. Sino ang gustong lumaban sa akin, sabi niya ng mubarasa, showdown. Sabi niya, so sabi ni Ali, ako lalaban sa iyo, radiyallahu an. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ali, alam natin, may tawa ko lang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kailan samantala. But it's natural. Sobrang laki niyan, Ali. Kakayanin kaya natin yan. Malaki yan. Ali, sabi niya, Rasulullah, leave it to me. Rasulullah, ako ang haharap sa kanya, Rasulullah. So nung sila ay pumunta na sa hukay, nakakabayo sila. Okay? Pinabayaan. This ay mubarasa. Okay, sport lang. Hindi mo pwedeng panayin. Pabayaan mo sila. Hindi papanayin ng Muslim, hindi papanayin yung mga Quraysh. So pinabayaan sila bumaba at nakasakay ng kabayo. So in this situation, nang sila ay tumakbo, dahil alam naman natin, alikabok ang turadong makikita mo dyan, alikabok, ay hindi na sila makita. Bumalot yung alikabok sa kanilang mga kabayo, napaligiran sa alikabok, wala nang nakikita. So meaning, hindi alam ng mga magkabilang panig kung sinong nanalo. Dahil may alikabok, hintayin mo na mawala yung alikabok. Ba't hindi pa umaalis ang alikabok? Sinabi ni Ali radhiyallahu anhu, Allahu Akbar! Natuwa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, meaning, nagwagi si Ali radhiyallahu anhu, dahil sabi niya, Allahu Akbar, meaning, napatay niya itong si Abduwud. Si Amir bin Abduwud. So, in this situation, alam niyo, bago nangyari, paano niya pinatay? Ganito yan. So, nakasakay silang kabayo, sabi niya, ikaw ba lalaban sa akin? Napakabata mo naman, sabi niya. Hindi man ako pumapatol ng bata, sabi ni Amir Abduwud. Sabi niya, hindi ako pumapatay ng bata. Ako pumapatay ako kahit matanda, sabi ni Ali radhiyallahu anhu. Sabi niya, di kita bibigyan pagkakataon, kahit bata matanda, pumapatay ako. Basta't kaaway ng alasmantala, kaaway ko, sabi niya. Ganun ba? Sabi niya, na-insulto siya. Ganun ba? Sabi niya, sige, simulan na natin. Di, nagpatakbo, bumalot ng alikabok, at pagkatapos mayroon ditong panagka si Ali radhiyallahu anhu, pati yung kalaban niya. Ang pinag-awayan nila, hindi sa kabayo lang. Bumaba sila sa kabayo habang balot sila ng alikabok. Bumaba silang pareho.
And then tinira ito ni Amir, meaning tinaga niya si Ali. Ba't nasagka ito ni Ali? Ang diskarte ni Ali, kahit malaki siya, pagkasagka, sinabayan niya agad. Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Pagkasangga ng itak, sumunod yung kanyang espada, tumagos sa lalamunan ni Amir. At para siyang lasing na lumalakad doon sa hukay na yon hanggang ito ay mamatay. Allahu Akbar. Pagkasangga niya ganyan, sinibat niya agad dito, pumasok. Tumagos yung kanyang espada at parang lasing na naglalakad ditong si Amir bin Abduwud. So napatay ito ni Ali radhiyallahu anhu. Doon na narinig, Allahu Akbar, Allahu Akbar. So bago pa nawala yung alikabok, alam na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, napatay ni Ali radhiyallahu anhu ang kanyang kaaway. So takbuhan sila Ikrima dito, yung sibat niya, nakalimutan niya. In the second Mubarak sa Zubair ibn Awam, nagkaroon pa ng pangalawa. Zubair ibn Awam versus Naufal ibn Abdullah. Quraysh na naman. So sila naman ang naglaban. Alam niyo ba ang nangyari dito? Napakatindi, mas matindi to. Nung tinira ni Zubair ibn Awam radhiyallahu an itong si Abdullah ibn Naufal ibn Abdullah, mula sa ulo hanggang kalahati biyak siya, nagawan dalawa. Ganong katalim yung espada ni Zubair ibn Awam, nagawan dalawa itong si Naufal ibn Abdullah. Allahu Akbar. So meaning dito, ang namatay dito, 10 sa Quraysh. Ang 2 namatay sa espada, yung 8 namatay sa pana. So ito yung 2 namatay sa espada. Yung mga iba ay sa pana na lamang, ito mga namatay. Okay? So pagkaraan nito, matindi ang plano ng mga Quraysh na mapasok nila. So kailangan makagawa sila ng kaparaanan kung paano nila ito mapapasok. That's why, ang ginawa nila, gumawa sila ng mahahapakan ng mga kabayo, mga tao. Parang hagdanan ba? Tapos, bababa yung mga ibang tao, aawakan nila ito para dadaan. Okay? So, ginawa nila yon. Gumawa sila ng para tulay nila, pagkatapos sinawakan sa ilalim ng maraming tao, at pinagpapana naman ito ng mga Muslim. At okay lang. Kahit pinagpapana sila, sa karapisyo, makatawid lang ang mga Quraysh. But dumating si Ali radhiyallahu anhu again, at mga ibang Muslim, sila ang humarap na naman, until maitaboy na naman ang mga ito. So meaning, in this situation, na itaboy muli ang mga ito at umatras dahil mauubos sila. Almost maubos na yung mahawak, hindi na almost mabuhat yung tulay dahil pinagpapana ito ng mga kamusliman. Dito yung namatay ng mga almost 8 ang namatay dito. Kaya naman, naging 10 ang namatay sa mga kaaway ng mga Muslim. At dito nangyari yung isang sala na hindi nakapagsala ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ng asar. Pumasok yung Maghrib. Dito yung sinumpa ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Doon sa isang pangyari, si Prophet sallallahu alaihi wasallam sinumpa niya yung mga kaaway. Dito 2 sila. Nauna si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dahil sa hindi siya nakapagsala, dahil sa sobrang busy ng kanilang ginagawa. Sabi niya, Rasulullah, hindi pa ako nakapagsala ya Rasulullah ng asar. Sabi niya, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ako rin sabi niya. Hindi pa ako nakapagsala. So sinumpa sila dito ni Ali, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ng mga kaaway na ito. So pumunta sila sa butan, pagkatapos nagsawa sila ng wudu, then asar. Asar, gabi na, Maghrib na. Then pagkatapos nag-Maghrib sila. Pero ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinanghinayangan siya sa ganitong gawain. Nagalit din siya, kaya sinumpa niya ang mga taong ito. Sabi niya, O Allah, punuin mo ang kanilang mga tahanan at libingan ng apoy. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nagalit siya sa ginawa ng mga ito. Naging abala sila, nakalimutan nila nawala sa kanilang isip ang pagdarasal. Meaning, sa sobrang busy. But it is a pardonable. Alam natin in our religion, ito ay pinagpapaumanhin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi mo naman ito sinasadya, nakalimutan mo ito. So dito, malinaw ang pagtatangka ng mga mushrik na makatawid upang makaaway ang mga Muslim. Alam nila, pag natawid nila ang mga Muslim, aragabyado ang mga Muslim dito. Napagkat ko, konti lang sila. Pero may style din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, gaya na sinabi natin na may darating kapag nangyari ang salpukan talaga. So in this situation, ang nangyayari lang dito, pagpalitan na lang mga palaso, wala na tatawid. Palitan na lang ng mga sibat, palaso, wala na. Ganun na lang ang labanan. Actually, ibig sabihin, hindi madugo ang labanan in Battle of Aqsab dahil ganun na lang nang nangyayari, puro na lang palitan ng pana na wala namang tinatamaan. Okay? So in this situation, si Saad, isa dito sa mamamatay ito, tinamaan siya dito, naputulan siya ng ugat. Si Saad, okay? Saad ibn Mu'ad, radiyallahu an. So in this situation, naputulan siya at pinatabi siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang nakatama sa kanya si Hibban bil Araka. So sabi niya, nung padala siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa tent, parang magpahinga, lakas ng dugo. Mauubusan siya ng dugo, ito yung kamamatay niya. Pero hindi pa siya mamamatay dito hanggat hindi niya makita mamatay lahat ng Qurayza. Okay? So in this situation, sabi niya, O Allah,
ikaw ang nakababatid. Walang anumang kaibig-ibig sa akin, O Allah, kundi ang makipagsapalaran, makipaglaban para sa iyong landas, sa mga sumasalangsang sa iyong reliyon, sumasalangsang sa iyong sugo, at itinaboy siya ang iyong sugo na si Prophet sallallahu alaihi wasallam. O Allah, kung ito ay tunay na itinakda ninyo ang digmaan na ito sa pagitan namin, ya Allah, kung mayroon pang natitirang digmaan nyo, Allah, kung nanaisin mo, panatalihin mo po ninyo ako ng buhay upang makipaglaban pa sa inyong landas. Pero gayon pa man ang inyong kalooban ang masusunod, O aking Panginoon. Ngunit aniya, ya Allah, sana po ay wag nyo akong pahintulutan munang mamatay hanggat malugod ako, malugod ka sa sasapitin ng mga Qurayza. Ano sinabi niya? Malugod ka sa sasapitin ng mga Qurayza. Ang alasmantala, malugod ka. Kasi dito, nung pagpapatay ng mga Qurayza, ang gusto nilang magdesisyon ay si Sa'd ibn Mu'adh. Dahil nito maari hindi sila papatay ni Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil hanggatol dito papatayin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil sa pagtataksil. So pinagdesisyon na siya. So that's why nagdesisyon dito na papatay silang lahat. Kaya ito yung sinabi niya, hanggang sa malugod ka sa akin, ya Allah. Meaning siyang magdedesisyon na patayin lahat ang Banu Qurayza. So in this situation, ya Allah, huwag mo muna akong patayin, sabi niya, hanggang sa malugod ka sa sasapitin ng mga Qurayza. So in this situation, nanatili nga siyang buhay ito at hindi inaya ng Prophet ng Allah subhanahu wa ta'ala na mamatay ito hanggat hindi mamatay ang mga Banu Qurayza. So maraming papatayin dito. Puputulan lahat ng leeg ito. Itong mga Hudyong ito na magtataksil. Ubus ito, marami ito, libo-libo ang uubusin dito. Alhamdulillah. At si Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu, ang nagdesisyon dahil ang kagustuhan nila, pinaintulot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung anong magiging desisyon ni Sa'd, okay yun. Kung sila'y pahintulutan na mabuhay. Kung pahintulutan ni Sa'd na mamatay, papatayin. Pero pinili ni Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu, patayin silang lahat para sa ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, ito ang maaaring maging topic natin sa susunod. Pero I think after Ramadan na, because this is the last serya natin, dahil papasok na rin ang Ramadan, hindi na aabot yung isang serya natin. So that's why after Ramadan, the Banu Qurayza tayo papasok. Pagkatapos puntahin natin yung paglusob, invasion of Murayza, and yung paninirang puri kay Aisha radiyallahu anha, bago natin pasukan yon. So dito pa, gumawa ng isa pang blessing ang Allah subhanahu wa ta'ala after this. Alam natin, maginaw doon, sa panahon na yun, talagang malamig na malamig, almost hindi nakikita yung mga tao sa sobrang kapal ng pag, sa sobrang lamig. So in this situation, isa pang blessing ng Allah subhanahu wa ta'ala, bago tayo magtapos dito, na ginabayan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam. Ito ay taga-Banu Gatapan, meaning nag-embrace siya sa panahong ito. Ito ay si Nu'aym bin Mas'ud bin Amir al-Ashja'. So nagtungo siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, itong si Nu'aym bin Mas'ud radiyallahu an. Sabi niya, ya Rasulullah, sabi niya, ya Rasulullah. So alam na yun, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, usugo ng Allah, ako'y pumapasok na sa Islam. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, maniniwala ka bang wala kang sasambahin maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi niya, naam. Ako'y sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, naam Rasulullah. Solid, meaning sinceridad. Ako'y naniniwala. That's why pumunta ako rito. Dahil ako'y nananampalataya sa relihiyon mo, o sugo ng Allah. So sabi niya, pagutusan mo ko, sugo ng Allah, para mapatunayan ko sa iyo ang katapatan ko. At alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, of course. But ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa natural tao siya, subukan mo ko, Rasulullah. Utusan mo ko kahit anong gagawin ko. Mapatunayan ko na ako'y, kasi digmaan to, pwedeng pagtataksil lang to di ba? Pwedeng pagtatrader to Subukan mo ko, Rasulullah, sabi niya, mapatunayan ko sa iyo na totoo ang aking layunin ng pagyakap sa relihiyong Islam. Okay, sabi niya, dahil iisa ka lamang, anong laban mo sa marami? Sabi niya, okay, umayo ka at linlangin mo sila. Bigyan mo sila ng pagkakagulo, bahala kang dumiskarte. Isa ka lang, gawin mo. Bigyan mo sila ng pagkalito-lito, pagkaaway-away, pagkagulo-gulo, pagkawatak-watak. Hindi pagkakasundo, bahala ka. Dito niya sinabi ang waris deceive. Ang digmaan ay panlilinlang. Linlangin mo sila. So dahil hindi siya alam na yumakap siya, walang nakakaalam sa mga ito, nagpunta muna siya sa Banu Qurayza. Okay, punta siya Gatapan. Banu Qurayza. So, alam niya, kilala rin ito. Si Nu'aym ng Banu Qurayza. So in this situation, pumunta siya sa Qurayza. Sabi niya, alam niyo ba, sabi niya, yung mga tinutulungan ninyo, tinutulungan natin, hindi magpapahalata, tinutulungan natin, na pagtanto-tanto ko, sabi niya, ay napakalayo ng pinanggalingan nila, sila ay galing Makkah. Bagamat kami galing Gatapan, pero dahil kaalyado namin kayo, nandito kayo maiiwan. Okay, kung anong mangyari sa inyo, masasaktan kami. So sabi niya,
ako'y isang matapat sa inyo. Sabi nila, totoo, matapat ka, nagsasalita ng totoo sa amin. So sabi niya, kung niyayaya kayong sumama sa kanila para sa lakay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, umingi muna kayo ng garantor sa kanila ng mga mabibihag niyo o mag-iwan ng tao. So bakit sabi nila, ito ay por seguridad na hindi nila kayo iiwan. Dahil kapag hindi kayo humingi ng tao, pwedeng iwanan lamang kayo. Wala naman sila naiwan sa inyo eh. Kapag iniwanan nila kayo, nagsiuwi na sila, yari kayo kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yari kayo sa mga Muslim, di ba? Pinabayaan kayo, niniwang kayo. Ano magiging laban nyo sa mga Muslim? Wala. So that's why, para hindi kayo iwanan, humingi kayo ng mga tao na maiwan sa inyo para hindi sila umiwan. Tsaka nyo sila tulungan. Ang galing lang kayong payo, sabi niya. Gagawin namin. So pumunta naman siya sa Quraysh. Ito na, lililin lang yan eh. So pumunta siya kila Abu Sufyan, sabi niya, kilalang kilala mo ako isang matapat sa inyo at inyong kaalyado at inyong kaibigan. Gabi naniniwala sa iyo. Sabi nila kay Nuaym. Alam niyo, sabi nila, itong mga Qurayza, hindi sasama sa inyo yan. Tututusin kahit yayain, magpadala kayo sulat sa kanila, patapos sabi niyo, labanan na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi papayag yan. Maliban kung mag-iiwan kayo ng tao sa kanila. Hihingi yan tao. Sinabi nila sa kabila yan eh. Hihingi sila ng tao para ano? Para ito'y seguridad nila na hindi nyo sila iiwan. So meaning, yung mga tao ninyo, mag-iiwan kayo. Kung hihiling sila ng 1,000, 2,000, o 200, 100, kahit ilan. Hihiling sila, ito'y seguridad sa kanila, hindi nyo sila iiwanan. Kaya hihingi. Kapag hindi nyo binigyan, hindi sila papayag na makisama sa inyo. Pero huwag nyo silang bigyan. Sabi ni Nuaym, bakit? Sabi naman ni Abu Sufyan, dahil kahit bigyan nyo siya, ibibihagin lang yung mga yon dahil hindi nila sisirain ng kasunduan kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tutulungan niya pa rin si Muhammad. Parang ibinigay niyo lang bihag sa kanila. Kaya huwag niyong bibigyan, sabi niya kay Abu Sufyan. At ganito rin yung sinabi niya sa mga gatapan doon sa kanila. Wala silang kaalaman eh. Yung gatapan na ito, yung kalugar niya na ito. Pareho lang sinabi sa Quraysh. So in this situation, dahil nauubusan na naman ng pagkain, no? Wala na, naharang ng mga Muslim, nauubusan na talaga ng pagkain, talaga kung tubig-tubig na lang mainit dito. So pati tubig almost maubos na. Sumulat na sila sa mga Banu Qurayda. Si Quraysh muna. Sumulat na sa Banu Qurayda na sabi nila na kami hindi kita rito. Kami ay almost walang pagkain na, wala na kaming maiinom. Talagang totally mawawalan na kami. Sabi niya, alika na kayo. Sulat ito, pinadala ito ng mga Quraysh, ng mga Qurayda. Okay, yung mga tagapagdala, inabot ito sa pinuno nila, si Ka'ab. Pinasa ito. So sabi nila, alina kayo at magsama na tayo at hindi na magtagal ito at ubusin na natin mga Muslim, kalabanan na natin ang mga Muslim, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O sabi ng mga Qurayza, pinabalik ito sulat, pumanti sila, pinabalik sa kanilang messenger. Nakasulat naman doon, mula kay Ka'ab, bago kami sumama sa inyo, bigyan niyo muna kami ng tao. Okay? Bigyan niyo muna kami ng tao por seguridad na hindi niyo kami iiwan. Sabi dito ng mga Quraysh, totoo yung sinasabi ni Nuaym. Totoo, pag binigyan nating tao to, hindi naman ito sasama sa atin, kay Prophet sallallahu alaihi wasallam pa rin. Maging bihag nila ito. Kaya sabi ni, ano pa yung binigay nila sa kanila ni Nuaym? Huwag niyong bibigyan. Tama si Nuaym. Ihingi nga talaga silang bihag, tapos bibiyagin lang. O ganun din lang gatapan, nagpadala ni sulat. Ganun din lang reply. Tama, sabi lang gatapan si Nuaym, na hihingi silang bihag, pero pag binigay mo, kakampiyan pa rin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, meaning, nagbalik ang sulat Abu Sufyan ang katapan sa kanila na sinabing hindi kami magbibigay ng bihag. So sabi naman nila, totoo yung sinabi ni Nuaym, hindi sila magbibigay ng bihag dahil may plano silang iwanan kami dito kapag nagkaganon. Kami naman ang sasalakay ng mga Muslim. So meaning, hindi sila sumama at sinabi nila, ito ay araw ng Sabado, hindi kami pwede rito dahil alam niyo nangyari sa araw ng Sabado sa mga Hudyo noon nang sila'y maging unggoy, mga baboy dahil sila ay nagtrabaho sa araw namimingwit, naglibang sa araw ng Sabado, hindi sila nagpahinga. Alam niyo naman nangyari kaya hindi kami pwedeng araw ng Sabado. Nag-alibay na sila. So in this situation, nagkaroon na sila ng mga hidwaan, hindi pagkakasundo. So in this situation, nagkakagulo sila, nagkakawatak na sila. At pagkatapos dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala, abang ang mga Muslim ay nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, until dinggin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagpadala siya ng 20 anghel ng angin. 20 angels of the winds. So ang mga anghel na ito, pumunta sa mga kaaway ng mga Muslim, pinalipad ang mga kanilang mga sisidlan, ang kanilang mga tent, ang kanilang mga lutuan. They are the angels of the winds. Meaning, lahat ng kanilang gamit ay pinaglilipad. Ang mga gamit ng Quraysh, walang mapaglutuan, walang sisidlan, walang tent, walang masisilungan, malamig.
So in this situation, ang mga taong ito na kanilang kaaway, nalagay na talaga sa napakatinding sitwasyon. Gutom, uhaw, walang tent, walang mailuluto, kahit na tubig, walang kagamitan, pinaglilipad ng hangin sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isinugo naman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Hudayfa bin Al-Yaman radiyallahu anhu. Sabi niya, Hudayfa bin Al-Yaman, puntahan mo sila kung ano na ang ginagawa nila. Gabi na to. At huwag mong ilalagay sa panganib ang iyong sarili. Meaning, huwag kang papatay. Dahil pag pumatay ka, mamamatay ka. So, pumunta si Hudayfa bin Al-Yaman radiyallahu an, gabi na ito. So, nakita niya si Abu Sufyan. Naaninag niya, nakatayo, malapit sa kanya. Sabi niya, kung gusto ko lang patayin siya, papatayin ko lang siya. Kaya lang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, natandaan ko, huwag kong ilagay sa iyong panganib sa aking sarili. Huwag kong ilalagay, baka mamatay ako. So hindi ko ginawa. Actually, 2 beses niya nakita eh. Nung sumakay na naman kabayo paalis, nakita ko na naman, sabi niya, kung papatayin ko lang, gusto kong patayin, papatayin ko. Kaya lang, huwag ilagay sa alanganin ang iyong sarili. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi ko siya sinuway. Hindi ko sinuway ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, nagsalita na si Abu Sufyan. Wala na, hindi na kaya. Hindi naman tutulong yung mga sa likod nila, yun na may pag-asang ipitin ng mga Muslim, yung mga Banu Qurayza, sumira sa kasunduan, tinamid na lang itong mga Quraysh. So sabi ni Abu Sufyan, sa mga tao, o mga tao, makinig kayo, sabi niya, ako ang inyong pinuno. Yun yung nasasakupan niya 4,000. Wala na tayong mapaglulutuan, wala tayong gagamitin na kung saan para magsiga, para mainitan, ipinaglipad na ng mga hangin, wala tayong masisilungan, okay? Napakalamig. At gutom na tayo. Uhaw na tayo. Meaning, mangangamatay na tayo rito, pati ang mga sasakyan natin, nalalata, wala na rin mainom, wala na makain. O sabi niya, mga tao, kung kayo'y gusto niyong manatili pa rito, nasa sa inyo. Pero ako, uuwi na ako. Laging ganito yung estilo ni Abu Sufyan, no? Pag gustong iwanan, iiwanan. Sabi niya, pero ako, uuwi na ako. So sumakay na siya kabayo. Dito nakita ni Hudayfa, sabi niya, kung gusto kong patayin, nakita ko na naman pangalawang pagkakataon sumakay na kabayo, aalis na. Pero bago nangyari yung pag-alis niya, sabi niya, siguraduhin niyo lang walang taksil sa inyo sa loob na ito. Madilim na, malamig at hindi nakikita ang tao. Maaari sabihin niyo ang bawat pangalan bago tayo maghiwa-hiwalay, baka may nakapasok sa atin at mayari tayo. So kinabahan si Hudayfa rito. Sasabihin ng pangalan eh. O, di ba? Madilim, hindi nakikita, malamig. Kailangan sabihin ng pangalan, kung ito'y kilala, okay, kasama yan, kaanib yan. Pero ang ginawa ni Hudayfa, dahil malalagay sa panganib, sabi niya, o ikaw, anong pangalan mo? Ikaw, anong pangalan mo? Ikaw, anong pangalan mo? So, meaning siya hindi tinanong. Siya ang nagtanong, anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ikaw, anong pangalan mo? Hanggang sa makalimutan siyang tanongin kung sino siya. That's why nakalusot si Hudayfa, hindi siya tinanong. At nakita niya nang tumakbo itong si Abu Sufyan. At bumalik na rin si Hudayfa kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, sugo ng Allah, malinaw na malinaw po Rasulullah na si Abu Sufyan ay umuwi na at ang kanyang mga kasama din ay nakita ko nang nagsisunod na. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dumating ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya tayo pinabayaan. Mula sa araw na ito, hindi na lulusob yung mga yan. Bakit? Hindi na yata kayang gawin ulit sa Arabian Peninsula sa panahon nila na ganitong tumipon ng karaming na tao, tapos hindi umabra sa Muslim, hindi nila kaya ito. Kaya hindi na sila lulusob, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mula sa panahong ito. Sa panahong ito, mula ngayon, tayo na ang lulusob sa kanila. Wala nang lulusob tayo naman ang lulusob sa kanila. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meaning, para makita nila ang pwersa ng mga Muslim, na sila'y magpapatuloy, na inakanap nila ang patayan, digmaan, labanan, sila ang sasalakay para ipakita sa kanila na ganito na kapwersa ang mga Muslim at hindi yung katulad na inaasahan lang mahina, marupok ang Muslim. Hindi. Mula ngayon, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tayo na ang pupunta sa mga kaawin to. Sa kanila, tayo na ang sasalakay sa mga taong ito, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mula sa araw na ito. Alhamdulillah, and then the Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakahinga na siya ng maluwag, pinabalik na ang mga tao doon sa loob ng Madina, mga babae, mga bata, at ang mga Qurayza, ito na, sa susunod na serya natin, ano kaya ang mangyayari sa mga Banu Qurayza? Ito na, iniwan na sila ng libu-libong mga kasama nila, nalagay sila ngayon sa alanganing sitwasyon, wala nang tutulong sa kanila
at ito ang magiging topic natin kung anong mangyayari sa Banu Qurayza na ito, inshallah, after Ramadan na ito, inshallah. Wa akhiru da'wati alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah